Mapagpalang araw naman sa inyong lahat. Sa mga sumusubaybay sa pagninilay na ito, narito na naman ang inyong lingkod, si Father Bobby, sundalo ng simbahan, sundalo ng bayan. Nakakatuwa na marami sa mga sumusunod sa pagninilay na ito ay nagpaparamdam sa akin at nagpapasalamat. Maraming salamat din at sa kahit sa maikling pagninilay na ito ay nakatulong din ako sa pagbigay sa inyo ng mga aral at mga hamon na dinadala sa atin ng ating mga liturhiya, lalong-lalo na sa pang-araw-araw ng mga pagbasa. Alam ko, marahil ang iba sa inyo ay hindi makapagsimba dahil sa kalagayan. Posible malayo sa simbahan, posible dahil sa napakaraming trabaho. Pero kahit ganun pa man, narito ang Panginoon nagsasalita at nagsasabi sa inyo sa pamamagitan ng mga pagbasa natin sa Ebanghelyo araw-araw. Ngayon, narito na naman tayo sa araw ng Biyernes, ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagninilay ay binibigay sa atin ng isang ebanghelista, si San Mateo. At ang pagninilay sa araw na ito ay kinuha sa kanyang aklat ni Mateo, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 8. At ang sabi dito, noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kainin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, napakaganda ng ating pagninilay sa araw na ito na binigay ng ating pagbasa sa pamamagitan ni San Mateo. Ang diskursong ito, ang kwentong ito ay narinig natin kung paano binigyang diin ni Jesus ang tamang pagpapahalaga at pagbibigay kahulugan sa mga batas sa panahon niya. Alam niyo, ang mga Pariseo ay kinikilala itong mga grupo na iniisip nila sa sarili nila na sila lang ang nakakaalam sa batas. At sila lang ang may karapatang magbigay ng kahulugan sa batas na ito. At mukhang iniisip nila na sila lang ang gumagawa ng mabuti. At gaya sa sinabi ni San Mateo sa ating Ebanghelyo na narinig ngayon, nakita nila ang mga kasamahan ni Jesus na kumuha ng trigo at kinain nila. At ang araw na iyon kung saan kumuha sila ng trigo upang kainin ay araw ng pamamahinga. Alam niyo sa konteksto ni Jesus, ang araw ng pamamahinga ay mahalaga yon
sa mga Hudyo. Kailangang bigyan ng importansya, ng kahalagahan ang araw na iyon. Kasi yung araw na iyon ay inilalaan para sa pagpupuri at pagpasalamat sa Diyos. Kaya pumapasok sila sa templo. Pero sinabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na kahit yung mga saserdote na sa templo ay lumalabag din sa batas, kinakain nila yung hain na para sa Diyos? Siguro ang gusto lang iparating ni Jesus sa atin ay ganito. Sa ating pagsunod sa mga batas, sa mga responsibilidad natin na may koneksyon sa ating pananampalataya. Sana bigyan natin ito ng buhay. Sana mabigyan natin ito ng saysay. Kung ano yung ating ipinapakita at kung ano ang ating nadarama sa ating damdamin at sa ating isipan, sana bigyan natin ito ng kahulugan sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya nga sabi ni Jesus, habag ang ibig ko at hindi hain. Alam nyo, nakakalungkot na marami pa sa ating mga Katoliko na yung pag-iisip ay parang sarado. Masayahin sila, nagsisimba, nagdadasal ng Santo Rosario, at aktibo na tumutugon sa paglilingkod sa simbahan. Pero makikita natin na parang mukhang kulang. Dahil ang kanilang ginagawa ay hindi rin makita sa totoong buhay. Parang hindi nila maisa sa buhay ito. Mas importante pa ang mga kilos na may koneksyon sa simbahan kaysa pagsasabuhay sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kapwa at sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, lalong-lalo na sa nangangailangan. Dahil dito sa sinabi ni Mateo, tama at totoo naman na ang araw ng pamahinga ay mahalaga. Kaya lang, sa kalagayan na kung saan ang mga kasama ni Jesus ay gutom, mas importante pa ba ang pagsunod sa batas na kailangang mamahinga kaysa pagtugon sa pangangailangan ng katawan dahil gutom ka? Diba? Parang napakalungkot isipin na kung itong mga Pariseyong ito ay alam nila ang punot dulo ng batas na ito. Pero hindi nila alam kung paano ito bigyan ng saysay at bigyan ng buhay. So para sa akin mga kapatid, sana sa ating patuloy na pagninilay, ang gusto lang iparating ni Jesus na isinilaysay sa atin ni San Mateo ay sana ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod kay Kristo ay mabigyan natin ng mas mahalagang kabuluhan, mas mahalaga at mabigat na pag-unawa sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Kahit ano katindi at ano pa kalalim ang ating partisipasyon sa simbahan, kung inihiwalay naman natin ang ating sarili sa ating relasyon, sa ating kapwa, ito ay walang saysay. Ito ay walang kabuluhan. Sana ang dalawang ito ay magsama. Kung gaano katindi ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating pagsunod sa mga batas, mga regulasyon ng ating pananampalataya, ng ating simbahan, sana garon din katindi ang pagbibigay saysay at pagsasabuhay natin dito. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating ekspresyon ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ekspresyon sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Ang dalawang ito ay hindi pwedeng ihiwalay. Ang pagmamahal sa Diyos
ay maipakita natin sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya nga sabi ni Jesus, habag ang ibig ko, hindi hain. Kahit napakarami pa tayong sakripisyo na ibibigay sa Kanya. Ngunit, naging bulag at naging bingi tayo sa totoong kalagayan ng ating komunidad. Wala pa rin itong saysay. Kaya nang sinabi ko, ang dalawang ito ay hindi pwedeng ihiwalay. Sa panahon ni Jesus, nahirapan din siya sa pagbigay diin at pagpapaunawa sa mga tao na ang totoong pananampalataya sa Diyos ay kailangan maisabuhay sa pamamagitan ng pagbibigay pansin at pagpapahalaga sa ating kapwa. Kulang na lang sabihin ni Jesus, saan ba ang mas importante? Ang mamahinga tayo o ang pagtulong o pagbigay pagkain sa mga taong nagugutom? Ang pamamahinga at pagdadasal at pagbigay ng ating pasasalamat sa Diyos ay mahalaga din. Ang pagtulong sa ating kapwa ay mahalaga din. Sana itong dalawa ay hindi pwedeng humiwalay. Napakaganda tingnan sa ating buhay na kung tayo ay aktibong sumusunod sa mga patakaran ng ating simbahan, ay sana aktibo din tayo sa pagbibigay halaga at pagbibigay pansin sa pangangailangan ng ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mas nangangailangan. Kaya bilang tagasunod ni Kristo, ito yung ating misyon at ito yung pinapaalala natin sa atin ni San Mateo base sa karanasan ni Jesus sa kanyang mga apostol. Sa ating panalangin, Amang makapangyarihan, sa aming patuloy na pagharap sa pagsubok sa buhay, sa aming patuloy na pagiging hindi bukas sa hamon ng buhay, sa aming patuloy na pagiging ignorante sa totoong pagpapahayag ng aming pananampalataya. Hinihingi namin sa iyo na bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan upang sa gayon ay aming maisabuhay ang pananampalatayang ito. Aming maipadama, hindi lang sa aming sarili, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa aming kapwa-tao, sa aming komunidad. Ang iyong presensya na buhay, naging buhay ka dahil sa aming pagpapahayag at pagsaksi ng aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Amen.